Magsimula ang kwento kung saan natapos ang unang kabanata. Sa kabila ng pagkatalong iyon, nanatiling alerto si Han at nakatama ng isang matinding atake sa isa sa mga lobo, pinabagsak ito gamit ang mabilis na hagupit ng kanyang espada. Mabilis niyang tinapos ang natitirang mga lobo, maingat na ginamit ang kanyang kalasag upang umiwas sa kanilang mga atake bago magbigay ng mga malalakas na hampas na tuluyang nakapagpabagsak sa lahat. Matapos matalo ang mga lobo, ibinaling niya ang atensyon sa mga goblin na napatay na ni Jenna gamit ang kanyang husay sa pagpana. Biro pa niya na ginawa raw nitong mga praktisan ng mga goblin dahil sa tumpak na mga tira ng pana. Dahil dito, natapos nila ang yugto at parehong tumaas ang kanilang antas. Si Han ang napiling MVP, at nakatanggap sila ng 5,000 gramo ng ginto, bakal, at balat. Maya-maya, silang lima ay ibinalik ng sistema at binati dahil nalinis nila ang ikalawang palapag. Subalit, habang bumabalik sila mula sa bitak ng oras at espasyo, bigla silang inilipat sa ikatlong palapag, bagay na ikinagulat ni Jenna. Ipinaliwanag ni Han na ganoon din ang nangyari noong lumipat sila sa ikalawang palapag, ngayon naman ay diretso silang pinapadala sa ikatlong palapag. Naisip ni Han na kung pabigla-bigla ang kanilang master, maaari silang itulak agad sa ikatlong palapag. Ngunit nagtataka siya kung ano ang mangyayari kung ganoon nga ang nangyari ngayon. Nakahinga siya ng maluwag nang lumabas ang abiso na ang master ay nakalog out na. Napansin niya si Esel na naghihikab at sinabing pagod na siya. Tinura ni Han na sila ang gumalaw at lumaban, kaya siya rin ay napagod. Habang nakatingin sa portal gate, nag-isip si Han kung isang palapag ba bawat araw ang proseso. Iniisip din niyang kung 3 beses na mas mabagal ang oras dito kaysa sa waiting room, marahil ay ikukulong sila rito ng 3 araw o higit pa. Pagkaraan, sinilip ni Han ang kanyang attribute window at napansing umabot na siya sa level 6, may 13 karanasan mula sa 50. Napansin niyang bumaba ng isa ang kanyang intelligence, ngunit tumaas ng 2 ang kanyang lakas. Sa kabuuan, 4 na puntos pa rin ang dagdag sa kanyang mga stats. Gayunpaman, mas bumilis ang kanyang leveling efficiency, na para kay Han ay patunay na unti-unting lumalakas ang kanyang katawan. Naisip din niya na hindi rin nagmamadali ang master sa kanilang progreso. Kung ipinilit nito ang bilis gaya noong una, malamang nasa ikatlong palapag na sila ngayon, isang mapanganib na sitwasyon para sa lahat. Samantala, narinig ni Han ang mga baguhan na sumisigaw kay Jenna, nagtatanong kung bakit kailangan pa nilang lumaban, saan ba sila naroroon, at ano ang mga halimaw na iyon. Naisip niya na ang mga 1 star ay mga ordinaryong tao na hindi pa nakalalapit sa digmaan. Narinig niyang pilit na pinapaliwanag ni Jenna na kailangan nilang lumaban para mabuhay, at maaari na lamang silang umalis sa susunod. Ngunit ang lalaking maitim ang balat ay tumutol, paano raw siya lalaban sa mga halimaw kung ni minsan ay hindi siya nakipaglaban. Dito napagtanto ni Han kung bakit tinatawag na basura ang mga 1 star. Naalala niya ang sinabi ng 2 star na si Mormonte na siya ay isang mersenaryo, kaya napaisip siya kung mas maraming propesyon na nakatuon sa labanan ang nakukuha lamang sa mas mataas na bituin. Ayon kay Han, hindi basta-basta natataranta ang mga mersenaryong bihasa. Kung ihahagis ng master ang mga bagong 1 star sa laban, 70% ang malulugmok sa takot. Ngunit iba ang kaso sa mga 3 star pataas dahil agad silang sumasabak sa labanan. Naisip niyang baka may dala na silang kaalaman bago pa man sila summon, o alam na nila ang kanilang misyon. Naalala niya si Shay, na tila alam na ang kanilang pakay. Lumapit si Jenna kay Han at nagreklamo na imposibleng makumbinsi ang mga baguhan. Nagtanong siya kung maaari ba silang tulungan ni Han. Ngunit malamig ang tugon ni Han, bakit pa siya mag-aaksaya ng oras sa walang silbing basura. Iginiit ni Jenna na mas mabuti nang hikayatin nila ang mga baguhan para maging kakampi kaysa wala. Ngunit sagot ni Han, mawawala rin sila, at makikita raw ni Jenna ang ibig niyang sabihin. Nilinaw niya na hindi dahil mamamatay sila sa laban, kundi dahil kung ganyan sila, kusa silang maglalaho. Sinabihan pa niya si Jenna na sa susunod na digmaan, silang dalawa ang dapat magkasama, at kalimutan na ang iba. Makalipas ang kaunti, lumapit ang lalaking maitim ang balat at nagsabing may gusto siyang itanong. Binaliwala siya ni Han, iniwas ang mukha, at sinabing itago na lang niya ang iniisip dahil nakakainis. Nagalit ang lalaki at marahas na hinawakan ang kwelyo ni Han, galit na nagtanong kung ano ang sinabi niya. Ngunit hindi natin nagsihan at agad na sinuntok ang mukha ng lalaki, dahilan para matamba ito sa lupa. Pagkatapos, naghayag siya ng galit sa mga baguhan, tinawag silang mga buwisit na habang sila ay duguan sa laban, nasa likod lang sila at walang ginawa. Pagharap niya kay Jenna, sinabi niyang ginawa na niya ang gusto nito. Ngumiti naman ng banayad si Jenna. Nagpatuloy ang pagsasanay kinabukasan. Matapos ang mga pangunahing ehersisyo, nagtuon sina Jenna at Han sa pagsasanay ng sandata. Pinaghusayan ni Han ang paggamit ng kahoy na espada habang pinino ni Jenna ang kanyang pagpana. Umangat sa level 2 ang natatanging kakayahan ni Han sa beginner swordsmanship at beginner shield proficiency dahil sa tuloy-tuloy na practice.
Habang abala sina Han at Jenna sa kanilang pagsasanay, hindi sumama sa kanila ang tatlo pang miyembro. Sa halip nag-ikot-ikot ang mga ito upang maghanap ng labasan at sinabing aalis na sila, ngunit wala naman silang natagpo ang daan palabas. Samantala, ipinagpatuloy ni Han at Jenna ang kanilang mahigpit na training regimen. Si Jenna ay nakatutok ng palaso kay Han habang siya naman ay nagtataboy gamit ang kanyang kalasag upang hasain ang kanilang kasanayan. Ngunit bigla na lamang tumama ang isang palaso sa binti ni Han. Masakit man, mabilis niya itong hinugot dahilan upang mabahala si Jenna. Ipinaalala ni Han na sinabi na niya noon pa na huwag itong mag-alala para sa kanya, at idagdag na huwag niyang isipin na pareho ang batas ng kalikasan dito sa mundong pinagmulan niya. Ipinaliwanag niya na mabilis gumaling ang mga sugat dito, na ipinakita mismo ng mabilis na paggaling ng kanyang binti. Dahil sa sakit nag-abiso ang sistema na nakakuha siya ng kakayahan na pain tolerance. Gayunpaman, ipinagpatuloy ni Han ang kanyang pagsasanay, iniisip na ang sakit ay patunay ng kanyang lakas at ebidensya na siya ay nabubuhay. Buo ang kanyang determinasyong patuloy na umunlad, hindi natinag sa anumang hamon. Maya-maya, ipinaalam ng sistema na ang kanyang beginner swordsmanship at beginner shield proficiency ay pinagsama at naging bagong kasanayan, beginner sword and shield proficiency. Kinabukasan, sa Pick Me Up Realm, mariing inutusan ni Isel ang tatlong tamad na miyembro na pumunta sa plaza kapag dumating ang master. Samantala, ipinahayag ni Jenna ang kanyang determinasyon, dahil sa walang tigil na pagsasanay, sabik na siyang patunayan ang sarili. Pinuri siya ni Han at sinabing mas mabilis pa siyang nakakaangkop kaysa sa kanya. Ngumiti si Jenna at sinabing matibay talaga ang pagkakagawa sa kanya. Sa kabilang banda, ang lalaking maitim ang balat at ang magsasaka ay ibinuhos ang kanilang inis kay Isel, pinipilit siyang huwag nang ipasok sila sa laban muli. Diretsahang nagtanong ang lalaki kung ipapakita ba ulit sila sa laban, at mariing sinabi niyang ayaw na niya. Ang kanilang kawalang galang ay nagpasiklab ng galit ng diwata, dahilan upang sila'y paluin at parusahan ng husto. Pagkatapos, mariin niyang inutusan ang tatlo na pumasok sa arena. Kahit bagbog sarado, napilitan silang sumunod. Sa ikatlong palapag, ang uri ng misyon ay subjugation, at ang layunin ay patayin ang lahat ng kalaban. Sinabi ni Han kay Jenna na hindi magiging mahirap ang paglilinis ng palapag dahil sa mas mahusay nilang kagamitan at taktika. Hinimok niya itong lumaban gaya ng ginawa nila sa pagsasanay, at magkasama nilang hinarap ang hamon. Matapos matagumpay na malinis ang entablado, tumaas ang antas ni Jenna at siya pa ang itinanghal na MVP. Nakakuha siya ng gantimpalang 7,000 gramo ng ginto, bakal, at balat. Nagkomento si Jenna na unti-unti na niyang nakukuha ang tiyempo ng lahat, at sumang-ayon si Han, bagamat sinabi niyang medyo nakakaboring na rin ang laban. Habang nakatayo, tinignan ni Jenna ang tatlong miyembro at sinabi kay Han na ayaw pa ring lumaban ng mga ito. Malamig ang sagot ni Han na wala siyang pakialam, at dagdag pa niya, ayaw niyang magbahagi ng experience point sa mga katulad nila. Ipinaliwanag din niya na kung hindi sila sasali sa laban, hindi rin sila makakakuha ng karanasan. Napansin ni Han ang mensahe mula sa master na nagbigay ng tip, kung may mga bayani na hindi sumusunod, subukan daw paikutin ang will of the master para mas maging masunurin sila. Napansin niyang muling pumipili ang master ng palapag, at inisip niyang baka balak nitong paikutin ang wheel of fortune. Bigla na lamang, ibinaba sila ng master sa unang palapag. Muling nagbukas ang misyon, subjugation quest, at kailangan nilang patayin ang lahat ng kalaban. Mabilis na nilipol ni Jenna ang karamihan sa mga halimaw at siya ang napiling MVP. Ngunit paulit-ulit silang ipinapadala ng master sa laban, nang hindi binibigyan ng oras para magpahinga, dahilan upang mapagod ng husto sina Han at Jenna. Pagbalik nila sa tore, habang lumalabas mula sa bitak ng espasyo, napahinga ng malalim si Jenna at inireklamo na nakakabaliw na ang sitwasyon. Nagtataka siya kung hanggang kailan pa nila kailangang tiisin ang walang silbing mga miyembro. Pinakalma siya ni Han, sinabing huwag mag-alala dahil matatapos din ito ngayon. Nagulat si Jenna at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin, lalo't halatang ayaw magbago ng tatlo. Sagot ni Han, hindi naman ganoon kayaman ng master para panatilihin pa ang mga walang silbi. Bigla namang binuksan ng master ang synthesis chamber, ikinagulat ng tatlong walang kwenta dahil hindi nila alam kung ano iyon. Pumili ang master ng mga bayani para sa drag and drop, kung saan isa ang isasakripisyo at ang isa na may pagsasani din, at ang isinakripisyo ay tuluyan ng mawawala. Sa mga oras na iyon, nagpaalam si Han sa mga tanga, gamit ang isang makahulugang ngiti, binanggit na kahit ipinapasa na sa kanila ang pagkakataon, hindi pa rin nila ito kayang sunggaban. Naisip niya na ang dami-dami ng tsansang ibinibigay sa mga walang kwenta, ngunit hindi pa rin nila alam kung paano ito gamitin. Pero bago ang sunod na chapter, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel na Isekai.